Sa pagpapatuloy, ay naging alerto ang hangal na ito nang mawala si Tanyon, at tinatanong ang ating bida kung nasaan na ito. Bigla namang sumulpot si Tanyon sa likod ng hangal na ito at sarkastikong tinanong kung hinahanap ba siya nito, na bahagyang ikinagulat ng hangal. Ngunit umatake pa din ito, na matagumpay niya namang nagawang mapatama kay Tanyon, kaya naman nagalak na ang hangal na ito. Ngunit bigla ulit sumulpot ang ating bida sa likuran nito, sa kadahilanang ang tinamaan lang pala ng hangal ay ang after image ni Tanyon dahil sa sobra bilis nito. Nagsaad naman ang ating bida sa hangal, at mayabang na sinabi na kung ito na ba ang lahat ng makakaya nito, dahil hindi man lang nito mahawakan kahit man lang ang kanyang damit. Nagulat naman ang mga gonggong na ito dahil sa sobrang bilis ni Tanyon ay hindi na nila ito makita. Sabi pa ng isa na kahit si Merong ay naabot na ang lakas ng spiritual fitness realm, ay hindi pa din ito mahawakan man lang si Tanyon dahil sa sobrang bilis nito. Sabi din ng isa na si Tanyon ay mukhang pinagtatawanan pa si Merong dahil sa umaasa lang ito sa kanyang physical skills, at ang mga mali sa galaw nito ay nalaman ni Tanyon sa pamamagitan lang ng isang pagtingin. Sabi pa nito na akala niya na si Tanyon ay mamamatay na dito, ngunit hindi niya inasahan na mas malakas pa ito dito. Samantala ay pinagtatawanan ng hangal na ito si Tanyon at sarkastikong sinabi nito na kung sa tingin ni Tanyon ay mabilis na siya ay hindi niya na ito pipigilan pa. Pagkatapos nun ay gumamit ito ng isang teknik kung saan ay dumami ang hangal na ito, at sarkastiko na pinagyayabang ito sa ating bida. Pinalibutan na nga ng mga clone nito si Tanyon dahilan ng pagpalibot din ng mga aura nito, at mayabang na sinabi kay Tanyon na kung makakapagtago pa ba ito ngayon. Labis naman itong ikinagulat ng mga disciple na ito dahil sa biglang pagdami ni Murong Kun at napapatanong na lang kung saan ang tunay sa mga ito, at hindi nila inasahan na magagawa itong maensayo nito, kaya napapasabi na lang sila na nasa delikado na ngayon ang buhay ng ating bida. Mayabang naman na sinabi ng hangal na ito kay Tanyon na ang kanyang teknik na ito ay ang kanyang pinakatatagong alas, at balak niya sana na gamitin ito sa Meteor George Valley, kaya karangalan ito ni Tanyon na mamatay sa teknik na ito. Sinabi din nito na kailangan na ng ating bida na sumuko at lumuhad habang nagmamakaawa. Labis naman na nag-alala si Xiongwu kaya balak na nito na tulungan ito, ngunit muli na naman siyang pinigilan ni Mameng at sinabi nito na hindi ba nito nakikita na hindi man lang nagpapakita ng pangamba dito ang ating bida. Samantala naglalabas na ng aura si Tanyon habang pinagtatawanan ng hangal, at sinabi niya dito na kung ito na ba talaga ang pinagmamalaki nito na teknik. At sarkastiko pang dagdag niya na natatakot siya na baka hindi na ulit makatakas ang hangal na ito ngayon. Mas pinalakas pa nga ng ating bida ang pinapalabas niyang aura, at pagkatapos nun ay ginamit niya ang pinagmamalaking teknik ng hangal, ngunit mas pinadami niya pa ito, dahilan para mapalibutan nito ang hangal at ang apat na clone nito. Labis naman itong ikinagulat ng hangal na ito at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, dahil ang pinagmamalaki niyang teknik ay madali lang nagawa ni Tanyon sa pamamagitan ng pagtingin lang dito, at mas masakit pa doon ay mas napakarami nito na nagawa na clone samantalang siya ay apat lang ang kayang gawin. Labis din naman na nagulat ang mga ito dahil hindi din nila inaasahan na kaya din gawin ito ni Tanyon, at sobrang dami pa nito. Nagsaad naman ang isa sa mga ito na hindi lang ito basta-basta na madami dahil mas malakas pa ang mga aura nito, at ito ay mas higher level na technique kaysa sa physical form. Kaya napasabi na lang sila na nagbago na ang sitwasyon, at panigurado na si Merong Kun na ngayon ang magduduse sa kamay ni Tanyon. Samantala nagagalak naman dito si Xiongwu sa mga nasasaksihan niya na pinapakita ng ating bida. Ngunit mayabang na sinabihan siya ni Mumeng na mas kilala niya talaga si Tanyon kaysa dito, dahilan ng pagkagalit ni Xiongwu dahil pinagmamalakihan siya nito, subalit hindi naman siya pinapansin ni Mumeng bagkus ay pasimple pa din itong nagyayabang. Sa kabilang banda, labis na nagagalit ang hangal na ito at pinipilit pa din ito kumbinsihin ang kanyang sarili na hindi ito totoo, sa kadahilanang nag-ensayo siya ng ilang dekada para lang magawa niya ito, ngunit si Tanyon ay madali lang ito na nagawa. Kaya napapatanong na lang ang hangal kung bakit mas mahusay pa ito sa kanya. Kaya naman bigla na ito na sumugod sa ating bida kasama ang apat niya na clone, subalit hindi naman nakaramdam ng takot dito ang ating bida, bagkus ay sinabihan niya pa ang hangal na ito na maniwala man ito o hindi ay hahayaan niya na lang na masubukan niya ito.
Pagkatapos ay nagsalita ng isang word ang ating bida, na dahilan ng pagsugod ng kanyang mga clone sa hangal at sa mga clone din ito, na bahagyang nagpahinto sa mga ito. Napasigaw na lang sa takot ang hangal nang makita niya na pasugod na sa kanya ang maraming clone ng ating bida. Hindi na nga nakailag ang hangal kaya naman napasukan na ito ng dugo, at namuti na ang mata sa labis na natamo na pinsala. Bumagsak na nga ito nang nakaluhod sa harap ni Tanyon na parang sinasamba niya ito bilang isang Diyos, kaya naman napapamura na lang ito, at sinasabi na kung bakit natalo na naman siya sa tao na ito. Labis naman na nagagalak ang mga disciple na ito dahil sa pagkapanalo ng ating bida, at sinabi ng isa na si Murong ay gumamit na ng Dan medicine para mas lumakas, pero wala pa din itong kalaban-laban sa ating bida. Sabi din ng isa na ang pangalan na Tanyon ay siguradong makikilala sa labas ng Huangfu Shenzong sect. Maging si Xiongwu at Mumeng ay labis din na nagagalak dito, at masayang sinabi ni Mumeng na alam niya na magagawa ito ni Tanyon, kaya nararapat talaga ito bilang lalaking kanyang pinapantasya. Nagalit naman dito si Xiongwu sa kanyang narinig kaya sinabi nito na hindi naman siya gusto ni Tanyon. Ngunit kumpiyansa namang sinagot ito ni Mumeng na pero baka maya-maya lang ay magustuhan na din siya nito. Samantala, naghahanda na ng atake dito ang ating bida at sinabi dito na may gusto pa ba siya na sabihin bago ito na mamatay. Nanginginig naman na sa takot ang hangal at sinasabi na ang kanyang lolo ay elder ng Inner Gate, kaya kung papatayin siya nito ay hindi papayag ang lolo niya na mabuhay pa ito. Hindi naman umubra kay Tanyon ang pagbabanta ng hangal, kaya aatakihin niya na ito para patayin, habang sinasabi na kahit maging anak pa ito ng suzerain ay mamamatay pa din siya ngayon. Subalit napahinto siya nang may narinig siya na may tumatawag sa kanyang pangalan ng pasigaw, at ito pala ay ang law enforcement elder na si Ku Yongkong, at pinapatigil nito ang ating bida sa balak nitong gawin, habang nakahanda na ito ng kanyang pag-atake. Tumama na nga ito kay Tanyon, na dahilan ng malakas na pagsabog ng aura na nasamahan ng alikabok dahil sa impact nito. Sobrang nag-alala naman si Xiongwu at Mumeng sa maaaring nangyari kay Tanyon. Samantala, umatras naman dito ang ating bida, at kasabay din nun ang pag-atras ng elder habang hawak-hawak na nito ang hangal. Mabilis naman na lumapit ang dalawa dahil sa pag-aalala, kaya agad nilang tinanong kung nasa maayos lang ba ito, at makikita na parang may bahagya itong pinsala. Ngunit sinang-ayunan naman ito ng ating bida at tumingin sa hangal na elder, habang sinasabi niya na wala naman siyang malalang pinsala, at salungat pa nga doon dahil ang hangal na elder ay inatake ang kanyang Hongmeng Overlord body, kaya sigurado siya na hindi ito ngayon nasa maayos, at sarkastiko niya itong tinanong kung tama ba siya. Hindi naman sumagot ang hangal na ito. Bagkus ay itinago niya sa kanyang likod ang kanyang isang kamay na sobra ang panginginig dahil sa natamo nito na pinsala. At sa isip-isip nito na tinatanong ang kanyang sarili na kung gawa ba sa bakal ang bata na ito, dahil inatake niya ito ngunit nagulat siya dahil siya pa ang nasaktan. Napatigil naman sa pag-iisip si Elder Qiu nang tinawag siya ni Murongken, at inutusan siya nito na agad patayin si Tanyon dahil pinagtangkaan siyang patayin ito sa loob ng kanilang sect. Agad namang sumagot ang hangal na elder na wag na itong mag-alala, dahil ang kanyang lolo ay inutusan siya na ingatan ito, at hindi niya lang papabayaan ang nangyaring kaganapan dahil bilang isang elder ng law enforcement, ay ipapatupad niya ang hustisya ng walang kinikilingan, kaya sinabi niya sa hangal na bibigyan niya ito ng hustisya. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento, nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel. Kaya naman hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe, at click ang notification bell, para ganahan ang hangal na ito, para din updated ka sa pag-upload natin everyday. Huwag mo din kalimutan i-click ang like button. Maraming salamat mga Emperor. Nagalit naman ang mga disciple na ito dahil alam nila na nasa panig ni Murong ang hangal na elder, at ito ay isang spiritual fetish realm expert kaya walang laban dito si Tanyon. Nagalit na din naman ang dalawa na ito, at sinabi ni Xiongwu sa elder na malinaw na si Murong ang nagsimula ng gulo, tapos ito pa ang kinakampihan ng hangal na elder na ito. Nasinang-ayunan nito ni Mumeng at sinabi din na wala itong kaalam-alam kahit siya na ang law enforcement, at iuulat niya ito sa kanilang sect. Labis naman na nagalit ang hangal na ito sa mga sinabi ng dalawa,
at sinabihan niya ito ng mga mapangahas at kung tinuturuan ba siya nito ng mga dapat gawin, habang naghahanda na ng isang pag-atake. Sumugod na nga ito kay Xiongwu at Mumeng habang sinasabi na kailangan ang mga ito na turuan ng leksyon, kaya naman labis na natakot ang mga ito. Napapapikit at napapasigaw na lang ang mga ito dahil alam nila na hindi nila ito pwedeng kalabanin, sapagkat ito pa din ang elder ng kanilang sect. Ngunit hindi naman tumama ang atake ng hangal na elder, sapagkat mabilis na dumating ang ating bida para iligtas ang mga ito. Sobrang kinilig naman ang mga ito dahil sa pagligtas sa kanila ni Tan Yun, at nakayakap pa ito sa kanilang dalawa. Ibinaba na nga ng ating bida ng maingat ang mga ito. Pagkatapos ay tinitigan niya ng masama ang hangal na elder at sinabi dito na ang mga distrito ay ginagawa para sa tama at mali, pero ito ay may pinapaboran pa din. At seryoso pang sinabi dito na kaya sa tingin niya ay hindi na nito kailangan pa na mabuhay sa mundong ito. Nagulat naman ang mga ito sa mga sinabi ni Tan Yun, kaya napapatanong na lang sila kung hinahamon ba nito si elder ko. Dagdag pa ng isa na nababaliw na ang ating bida sa pag-aakalang kakayanin niya ito. Sabi din ng isa na kahit gaano pa kalakas si Tan Yun ay hindi ito pwedeng maging mapangahas sa kanilang elder. Sa kabilang banda, labis naman na natutuwa ang hangal na ito sa mga nangyayari, dahil naisip niya na mamamatay na talaga ngayon si Tan Yun sa pagkakaroon ng lakas ng loob na hamunin si elder ko. Samantala, sobrang nagalit ang hangal na ito at nagpapakawala na ng malakas na aura, habang sinasabi kay Tan Yun na siya ay elder na ng law enforcement ng ilang dekada, at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang sobrang yabang na disciple, kaya sinabi nito habang nanlilisik na ang mga mata, na kung hindi niya ito mabibigyan ng leksyon ngayong araw, ay isusulat niya ang kanyang pangalan ng pabaliktad. Sarkastiko naman itong sinagot ng ating bida, na huwag itong mag-alala dahil pagtapos nito na mamatay, ay gagawin niya talaga na isulat ito sa kanyang lapida, kaya matutupad nito ang sinabi niya. Labis naman na humahanga si Xiongwu kay Tan Yun dahil sa pangingibabaw pa din ito sa kabila ng mga nangyayari, habang si Mumeng naman ay sinasaway ito, dahil may pangangamba pa din ito sa mga kaganapan na ito. Seryosong sinabi nito na si Kuyong Kung ay malakas na spiritual fetish realm, at hindi ito may kukumpara kay Murong na umaasa lang sa mga droga. Kaya naman dahil sa pag-aalala nito, ay inutusan niya si Sui na papuntahin dito si Elder Shen, dahil lagi nito pinoprotektahan ang mga disciple. At may maayos sila na relasyon kaya magagawa nito na protektahan si Tan Yun, na agad namang sinunod ni Sui. Sa kabilang banda, ay pag-alit na sinabihan ng hangal na elder ang ating bida, na binaliwala siya nito bilang elder at seryosong pininsala ang senior nito, kaya bilang elder ng law enforcement ay may katuturan kung papatayin niya ito. Sumugod na nga ito at ginamit ang kanyang teknik na may lumabas na maraming kamay na aura, habang sinasabi nito na ipapakita niya kay Tan Yun ang kawalan ng pag-asa. Labis naman na nagulat ang mga disciple na ito, at sinasabi na ito ang kakaibang skill ni Elder Ku, at sa gagawin nito ay mukhang hindi na nito gustong buhayin pa si Tan Yun. Sabi din ng isa na si Elder Ku ay kayang makapagpalabas ng 100 ng palm prints, at ito ang tanda ng Senluzang Xiaocheng, kaya si Tan Yun ay nasa matindi na ngayong panganib. Samantala, hindi naman nagpapakita ng takot dito ang ating bida, bagkus ay nagagalak pa nga ito, at sa isip-isip niya na ang klase ng lakas ng palm technique na ito ay sapat na para mapainit ang kanyang Hongmen Overlord body. Kaya naman nagpalabas na ito ng malakas na aura at kasabay nun ay ginamit niya na nga ito. Pagkatapos ay tinignan niya lang ng seryoso ang mga palm prints na atake ng hangal na papalapit na sa kanya. Hanggang sa tumama na nga ito sa kanya ng sunod-sunod, na hindi niya din naman binalak na iwasan. Labis naman na nanlumo si Xiongwu at Mumeng, dahil kitang-kita nila na selong-salo ni Tan Yun ang atake ng hangal. Sobrang nagagalak naman ang hangal na elder na ito, at sinabi na hindi man lang nagawa umiwas ni Tan Yun, at naglakas loob pa ito na seluhin ang kanyang palm technique. Ngunit mabilis na napalitan ang kanyang kasiyahan ng matinding pagkagulat, nang narinig niya na tinawag siya nito at tinanong siya kung gusto ba niya na wasakin siya ng ganito lang na kahina na palm technique. Lumabas na nga ang ating bida sa mga alikabok, at mayabang na sinabi sa hangal na wag ito managinip ng gising. Labis naman na nagulat ang hangal na ito nang makita niya na si Tan Yun ng buo,
At napansin niya na wala man lang itong kapinsa-pinsala, kaya napapatanong na lang ang hangal na ito kung paano ito naging posible. Sobrang natuwa naman ang dalawa na ito nang makita nila si Tanyun na mukhang hindi man lang nasaktan dito. Nagsaad naman na ang ating bida at sarkastikong tinanong ang hangal, na kung hindi pa ba ito kumakain, o baka naman ginamit na nito ang kanyang enerhiya sa mga babae sa bahay niya. At mayabang pang sinabi na ang pump technique nito ay hindi man lang nasaktan kahit ang kanyang mga muscle at buto, kaya paano ito naging elder kung ganito lang siya kahina? Sa isip-isip naman ng ating bida na kailangan niya pa ito na inisin hanggang sa mas palakasin pa nito ang pump technique nito, para ang kanyang Hongmeng Overlord body ay makapag-breakthrough na sa second level nito. Hindi naman makapaniwala ang isang disciple na ito, at sinabi na kung hindi niya pa nakikita ang pump technique ni Elder Ku na ginamit sa isang halimaw noon, ay maniniwala pa siya na makakayanan talaga ito na sanggain ni Tanyun. Sabi din ng babae na ito na na-inlove na sa ating bida, na napakatigas ng katawan ni Tanyun dahil nagawa nito na hindi mapinsala sa ginawang atake ni Elder Ku, at malisyosong napapatanong din kung may iba pa ba sa parte ng katawan ni Tanyun ang matigas. Samantala, sumabog na nga sa galit ang hangal na ito sa mga sinabi ng ating bida, at sinabi na ang lakas ng loob nito na pagsalitaan siya ng ganon, kaya ngayon ay ipapadala niya na ito sa kanluran gamit ang kanyang pump technique. Sumugod na nga ulit ito sa pangalawang pagkakataon, at ginamit na nito ang pinakamalakas niyang pump technique na tinatawag niyang Senlu Pump, 1-in-1. Sa kabilang banda, dumating na din dito ang pinatawag ni Mumeng na Elder, at ito si Elder Shen Qingku ng Outer Gate Chief, at nakita niya mismo ang ginagawang pag-atake ni Elder Ku na labis ipinag-alala nito. Napansin din naman ng hangal na ito ang pagdating ni Elder Shen, ngunit sinabihan niya ito na huli na ito sa kanyang pagdating, nakalapit na nga ito sa ating bida at patama na ang atake nito na napakaraming kamay, habang sinasabi kay Tanyun na mamatay na ito, matagumpay naman na tumama ito sa ating bida. Na dahilan ng napakalakas na pagsabog ng kalupaan, maging ang mga disciple na nanunood sa malayo ay naapektuhan din ng malakas na impact nito. At paulit-ulit na sinasabi ng mga ito na tapos na ang ating bida, at sa lakas ng teknik na ito kahit sanggain pa ito ni Elder Shen ay hindi ito magiging madali para dito. Labis na din naman na nag-aalala ang mga ito, kaya naman tinanong na ni Mumeng si Elder Shen kung magiging maayos lang ba ang ating bida. Sabi din niya na nagawa na ni Tanyun na masangga ang teknik na ito, at magkakaroon ba ng problema sa pagkakataon na ito. Sinagot naman ito ni Elder Shen na iba ang teknik na ito ngayon, dahil ang Senlu Pump na ito ay nagkakaroon ng 100 na pump na pinagsama-sama sa isang atake lang. At kahit siya ang tamaan ng pump technique na ito, ay magtatamo siya ng malalang pinsala, kaya napasabi na lang ito na natatakot siya na baka patay na si Tanyun. Nalabis ikinatakot ni Xiongwu at ni Mumeng, at paulit-ulit na sinasabi na hindi pa patay ang ating bida. Sobrang nagagalak naman ang hangal na manyakol na ito, at sinabi kay Tanyun na ang huling tumatawa ay ang nanalo. Sabi din nito na ano ba ang gusto ni Tanyun na patunayan para seluhin ulit ang atake ni Elder Ku. Nagsaad din ang mga disciple na ito, na sa huli ay namatay si Tanyun sa kamay ni Elder Ku, at mukhang wala na ulit na milagro ang mangyayari. Labis naman na nagagalak ang hangal na ito, habang sinasabi kay Tanyun na wala na ito ngayong swerte, at ganito ang nangyayaring kamatayan sa mga naglalakas loob na kalabanin siya. Samantala, bahagya na naman na naglalabas ng aura ang ating bida, at sinabi nito sa hangal na elder na kung sino ba ang nagsabi na patay na siya. Nalabis ikinagulat ng hangal na ito at natutulala na lang dahil hindi makapaniwala sa mga biglang nangyari. Nagagalak naman dito si Tanyun, dahil sa wakas ay naabot niya na ang second level ng Hongmeng Tyrant Body. Maging si Elder Shen ay ikinagulat din ito, dahil kitang-kita niya na wala man lang itong nakuha na pinsala sa pump technique ni Elder Ku, napaluhan na lang naman ang dalawang ito dahil sa sobrang saya na naramdaman nila na makita na nasa maayos pa din ang ating bida. Maging ang mga disciple na ito ay nakuha na din na magsaya, at sinabi na si Brother Tan ay sobrang lakas, at gusto niya magkaroon ng koneksyon dito. Muli namang ibinalik ang eksena sa mga kaganapan, at labis pa din ang pagkagulat ng hangal na ito, at napapatanong na lang kung paano ito naging posible, sabi din ito na patanong sa kanyang sarili, na kung hindi ba ito nasasaktan sa kanyang pump technique,
Sarkastiko namang nagpasalamat dito ang ating bida, at sinabi na dahil sa pump technique nito na pinag-isa sa isang pag-atake, ay nakapag-breakthrough na ang kanyang Hongmeng Overlord body sa pangalawa nitong yugto. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Maraming salamat mga Emperor!